ngayon, 21 years old, 11 years na ako nag-volleyball. My whole life nag-volleyball lang ako. And suddenly, pandemic, nag-stop. Di ba? Wala yun. Parang wala akong gagawin. So, nanonood ako ng paano maging artista sa Pilipinas. Yeah. Tapos, doon ako nag-start bumili ng mga coats, shades. Alam mo yun, nag-acting na ako sa bahay na ini-interview ako, ganyan. O, you know, diba, ini-interview ako. Yan. So, I'm happy na this is first press con. Paano nga napapunta sa BPQ? Through my coaches po. Kasi parang si Coach Jerome Guhit, same school sila, Sir Mark sa UST. Which is, dun din ako nag-high school sa UST. So, ayun, nag-meeting kami and pinakain ako ni Sir Mark. Yan, masarap ang pagkain. Naalala ko pa yung order ko nun kasi favorite ko yung baby back ribs. Sa BGC to? Sa QC. Ayun. So, nung kinuha kayo nila as athlete, hindi pa artista? Yes, as athlete. Pero parang may... Ang tawag ko nga sa sarili ko, hybrid. Kasi parang... kumbaga sasakyan, gas. Tsaka ano, di ba? Electric. Ito parang athlete, artist. Which is nagawa naman si Kuya John Vic de Guzman. So, nakakatawa ka? Hindi ko consider nakakatawa yung sarili ko eh. Pero thank you, that's a compliment. Thank you so much. Kasama yung mga inaarap Yung pagiging... Hindi ko nga mas makita yung sarili ko nagpapatawa po eh. Mas nakilala ka dun sa stint mo sa Especially for You. Opo. Paano ba napunta doon? Kumusta yung experience? Actually, wala po ako talagang idea doon sa Especially for You. Pero nakikita ko sa social media, sa Instagram, yung mga stories ng mga friends ko na na-meet ko sa workshop, ganyan. Nag-showtime sila. Tapos nag-message sa Sir Mark sa Viber. Ox ba sa'yo sabi niya, yan, okay, Especially for You. Hindi ko nga alam, di ba? Nanood muna ako ng isang episode. Pinanood ko yung episode ng kaibigan ko muna. Tapos, ganito, ganyan. Tapos, akala ko ako yung makipag-usap ako yung may ex. Ayoko. Di ba? So, as searching naman pala. So, G lang, sabi ko. Kumusta yung experience mo doon? Ako po napili. Diba? Kumusta yung date? Kumusta yun? Actually, it was fun. Super fun. Kasi, ang pangarap ko din yun, manood ng Showtime live. Pero hindi pa ako nakapanood kasi ako yung nandun. Ako yung pinanood. Pero, ayun, actually, I was caught off guard dun sa first question. Kasi parang yung pinaka-biggest secret na tinago ko sa parents ko. Ayoko talaga sabihin. Wala talaga. Tapos, ano mo na isagot? Napanood ko yung episode na yun. Ayun, parang 3 seconds ata ako nun na nag-iisip. Kasi, tapos, I'm cautious din ako kasi ayoko naman yung sobrang tagal ko nag-iisip. So, 3 seconds. 1, 2, 3. 3 seconds ulit kasi nag-isip ako alternative. Wala na talaga. So, spill out ko na. Ayun, ang sinabi ko ay, dati po, nawala po ako sa UST. And then, bumalik ako ng Pampanga for 1 year and sinabi ko sa sarili ko na ayoko. Gusto ko bumalik. May gusto kong patunayan. Ganyan. And ginawa ko yung best ko. Actually, midway through the school year, nagko-contact na ako ng mga kakilala ko from other UAAP schools para in a possible transfer, senior high. And ayun, kaya wala po talaga akong tinitirhan kasi lahat ng schools pinag-trainingan ko. So, kung saan malapit yung school na pag-trainingan ko, kung may kakilala ko doon, tsaka ako makikitulog. Kaya yung kwento ko na wala po talaga ako tinitirhan, sinasabi ko lang sa nanay ko, hindi, may tinitirhan ako dito, binigyan na ako ng dorm ng school na papasukan ko. Pero hindi ko sinasabi kung saan ako papasok talaga. Kasi hindi ko pa din talaga alam kung saan ako papasok. Pagkain ko po. Binibigyan naman po ako ng pera ng magulang ko that time. Pero sobrang limited kasi ang mahal ng pamasahe.
lalo nag-training ako sa Lasal Subel, yung sa Alabang, sobrang mahal ng pamasahe. Very ano naman ako sa mga tao, and yung mga tao naman parang generous, kahit hindi ako alam mo yun, kahit kaya ko pang hindi kumain. Kaya payat ko kung makikita nyo po yung pictures ko dati, payat na ako ngayon, sobrang payat ko dati. Kasi parang kaya kong tiisin na hindi kumain. Mga ilang taon mo? Nung nag-transition po. Mag-grade 11, so mga 16? 16 po, 16 ako. Ano ata mo rin naging independent? Opo, kasi 13 years old, nandito na. 12 pala. After palarong pambansa ng elementary, I was recruited by UST. Ayun, nasa Manila na po ako. Medyo, na-addict ako sa chaos ng Manila. Alam mo yan? Yeah, I love it here. So ano yung pagramdam mo na i-interview ka na nang nangyari Oo, yung dream? na-manifest na. Opo. Diba? Feel ko parang, wow, artista ka na. Mga ganun. Artist, ikaw ba talaga? Parang naisip ko, ako ba talaga to? Ganyan, o panaginip lang. Pero, naniniwala ako na that there's more to come. Hindi lang dito. Ready ka na? Ready, of course, di ba? Pinatagal kong pinangarap to, hindi pwedeng hindi ako ready. Pero along the way, we'll learn, syempre. Hindi pa naman ako fully developed as an artista, di ba? I'm open to learning, and with the guidance of our managers, I think I will not only good, I will do great. Ilang taon ka na? 21 years Anong old. height? 5'10". Kanina kasi nabanggit mo, sinesearch mo para maging artista. Nung bata ka ba, wala nagsabi sa'yo na artistahin ka? Madami po. Yun nga eh. Para maisip mo yun. Ang dami nagsasabi. Naniwala ka Ang dami naman. nagsabi. Nakaka-flatter ako. Pero there was a time na meron sa school, di ba, elementary, may mga career ganyan. Mag-suot ka ng kung anong gusto mong career tas career day sa school. Alala ko, bata pa ako. Tapos, edi dinner. Sit down kami sa table ng parents ko. Ano bang gusto mo maging paglaki, anak? Sabi, doktor ba, dentista, abogado? Syempre, yung mga profession na di ba, nakakasosyal. Syempre ako, point blank. As in, sobrang, ganun kasi personality ko parang prangka talaga ako kaya ever since. Ang sabi sa akin, ayun sabi ko sa magulang ko, gusto ko maging artista. Tapos, yung reaction nila, ano? Tapos parang marunong ka ba kumanta? Which is, hindi talaga marunong kumanta that time, di ba? Marunong ka ba sumayaw? Lalo na hanggang ngayon, hindi pa rin ako talaga marunong sumayaw. Marunong ka ba umarte? Ay, parang syempre, yung the kid in me, parang nasaktan ako, pero hindi ko pa nakita. And kaya parang feeling ko, yung phase ng buhay ko, nasa perfect timing talaga. Nag-start siya nung pandemic kasi na-stop lahat. So, nawala yung volleyball, nagkaroon ng options, and nagkaroon ng opportunities. So, Ano reaction nila ngayon? Artista ka na. Hindi ka na cool. Reaction nila, masaya. Diba, parang masaya, pero alam mo yun, there's more goals lalo na gusto kong mabigyan ng yung iba, di ba, mga artista gusto kong mabigyan ng bahay, mga pamilya nila. Ako gusto kong bigyan ng negosyo yung tatay ko. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakakitaan. Ano bang trabaho dati? Actually, contractor ba yung tawag doon sa mga construction, yung mga truck. Magkasama sila ng mga pinsan niya, tito ko. Pero syempre ako bilang mga Kapampangan, we're known for very confident and mayabang, di ba? I treat myself as mayabang din. Gusto ko kasi may sarili siya. Di ba? Gusto kong i-give back, and gusto kong meron nagte-trending ngayon na movie, yung how to make millions. Gusto kong ibigay din yun. Actually, hindi ko pa papanood, pero goal ko mapanood. Gusto ko ibigay yun sa mga lolo at lola ko, both sides, habang nandito pa sila sa mundong to. Kasi, eventually, di ba, yung story nga niya kanina, ang hirap nun kasi parang gusto mong ipakita na successful na ako, pero hindi na naabutan. Pero, ayun, blessed pa rin ako ngayon kasi
buhay pa sila and mawitness nila yung gagawin nating trabaho. Mapapanood sila. Ayun. Question lang din, anong reaction mo kasi nung nakita namin yung Twitter, yung ex nung nag-guest kasi especially for you, hinahanap ka na ng mga tao kasi namin nagka-crush sa'yo. Yun yung parang after nung especially for you, nung pagbalik namin sa standby area, yung cellphone ko hindi tumitigil, as in. So hindi ko alam ano uunahin. Wala akong ma-replyan kasi lahat, actually, pati yung mga kaibigan ko na hindi ko na nakikita, mga gano'n na nag-message and actually hindi ko alam ano unahin ko nun. And hindi ko alam. Ang una kong hinanap na message is yung nanay ko, tatay ko, sila Sir Mark, managers ko, and sa team, sa UE. Sila yung inuna ko, pero this may sound so mayabang, pero hindi po ako nabigla. Diba? Hindi po ako nabigla. Pero pag may tinatahak naman po, no expectation, pero pag mga ganyan, hindi po ako nabibigla. I'm just happy sa appreciation ng mga tao. May nakaka-recognize sa'yo sa labas. Anong Yun. nagawa picture naman? Meron eh. Tsaka, lalo na pagka yung meron one time, umuwi ako sa Pampanga. Kakauwi ko lang after a busy schedule. Kumain kami ng family ko sa isang resto. Tapos yung receptionist sabi niya, "Sir, napanood kita." Talaga? Sabi ko, talaga? Sabi ko, "Thank you sabi ko yun. Tapos sabi niya, "Ma'am, alam mo na yung sikreto niya." Sabi na nanay ko, "Oo, mas tigas ulo niyan eh." Sabi niya. So, ayun, parang nakakatuwa. Pero, alam mo yun, hindi na rin talaga ako nabigla kasi na-manifest na nga natin, di ba? Sabi ko nga kanina. Ayun. Kasi sa akin, kung may ma-manifest ka na makatrabaho, leading lady or guy na actor, sino yun? Naku, pin-repair ko to eh, pero kasi ang dami nila. Pin-repair. I mean, hindi siya ngayon eh. Parang pin-repair ko matagal na. Isip ko na siya. Madami, pero sige, pagbibigay ako ng lalaki muna. Unang-una, syempre idol ko si DJ. Daniel Padilla. Gusto ko siyang makatrabaho kahit boy-boy niya lang ako sa, alam mo yun, sa eksena or something. Basta gusto ko siyang ma-meet, maka-work. And sa babae naman, siguro maging leading lady. Siguro ito na lang kasi ito yung pinaka-latest. Actually, bago talaga to eh. Kasi alam niyo yung Beanie, di ba? Sobrang sikat ng Beanie ngayon. Tapos may recent Star Magic All-Star Games. Pangarap ko din yun. Yun. Shoutout sa inyo, guys. Baka naman. So, ayun. Si Mika. Kasi, setter din siya. And volleyball nilalaro niya. Tapos number 8 siya, which is my jersey number din. So, parang nakakatuwa. As I love her hair. The red hair, I love her hair. Tapos ang galing niya pa sumayaw. Siguro pwede ko siyang turuan mag-set ng konti, tapos turuan niya ako sumayaw. Kanino yung mga sino yung artistang nakita mo na starstruck ka? Starstruck. Bigla ka mo sa picture. Daniel Padilla. Daniel Padilla Bukod po. doon, sa showtime, nung nagpunta ka. Wala po pictures sa mga artists sa showtime. Kanino ba ako? Sa ano po, sa Vogue Man launch. Miss Nadine Lustre. Pa-picture talaga ako sa kanya. Sabi ko kay Kuya Alfred nun, "Kuya, talaga ako papayag. Di ako mapaka-picture dito." Sabi niya, "Sige, tatapangan ko na anong pre." Sabi niya, "Picture tayo. Picture mo din ako sabi niya. Yun, si Miss Nadine po.